Yang ganyang kalaki na political decision, hindi po niya pinag-iisipan lamang ng isang gabi o dalawang gabi o tatlong gabi. Pinagpaplanuhan po ito ng matagalan. Itong first time na impeachment ng Vice Presidente ng Pilipinas is a major political decision. Kasi ang implikasyon nito, hindi lang sa politika, may implikasyon din ito sa pangkalahatan kasama ng ating ekonomiya. Paano mo ako, hindi na ho kinakailangan maging isang ekonomista para sabihin yan. Dahil kapag nagsimula ang trial niyan, opo, iba na ho ang mga ibubunga niyan. Okay, so tsaka na muna pupuntahan yung kapag nangyayari na. But basically, yung ganyang kalaki na political decision, hindi po niya pinag-iisipan lamang ng isang gabi o dalawang gabi o tatlong gabi. Pinagpaplanuhan po ito ng matagalan. Sa mga napanood mo, di ba, may basis ba? Kung pinagplanuhan ba ito? Hindi. Sa napanood mo, may basis ba yung complaint? Doon ka muna magsimula. Oo. Bago sabihin, kasi baka sabihin, talagang gawa-gawa. Hindi po eh. Ang tanong dyan, may basis ba? Oo, may basihan ba? Kasi hindi naman sila magsasampa ng demanda, ng reklamo, ng Kung wala. articles of impeachment kung walang basis. Correct. Nagawa-gawa lang, di ba? Oo. Sa mga napanood natin, may basis ba? Ang sagot po, even nung majority po ng tinanong, ay sang-ayon kami sa prosesong ito. Kasi nga, may basihan at hindi nga kasi sumagot si VP Sara. Di ba? Sabi mo, ginamit mo yung salitang calibrated dapat ang galaw nila. Ngayon, kung pinag-iisipan nila kung ngayon bang 19th Congress o sa 20th Congress nila gagawin itong impeachment na ito, kasi malamang ngayon, kung ngayon nila gagawin, binibilang nila eh. Sino dito? Ang boboto for conviction at sino ang boboto para ma-acquit. Okay. Di ba? Sige. Pero kung sa 20th Congress, kung after the elections pa, paano sila nakakasiguro na ang mananalong mga senador, hindi majority ay pro-Sara senators? Alright, tandaan natin na sa 24 senators, you need 16 to convict and 9 to acquit. 16 to convict and 9 to acquit. Alright, sige. Hanggang dyan lang Kung po. ikaw si BBM, magpapatawag ka ba ng special session? Hindi ako si BBM. Ganda ng sagot mo, tama. Okay? Sinadya na ito ay last minute, last day of session. Biglaan ba ito? Hindi sinasadya. Ano ba ang mga repercussion kasi? Kung ito po'y ipinasa ng isang buwan before the adjournment, ano bang pwede mangyari nung panahong yon? O sadyang disimulado na dapat talaga hindi ito pagbotohan ngayong 19th Congress. Nagsayang ka lang ng oras, kumbaga ginulo mo lang. Nang hindi ka naman makakakuha ng conviction. Yan ba ay biglaan lang o kasama talaga doon sa pagpaplano po kung paano po nila maipapasa itong itong articles of impeachment. Ngayon daw break, baka magkaroon na ho ng small committee. Committee? Maya. Oo. Well, kasi nga kahapon, di ho ba, nag-press con si Senate President Cheese Escudero. Dali. Bakit ganyan? Hindi pa. Okay. Kala ko Sa mga nakalimutan tatanong. mo eh. Sa mga tatanong, di ba? Pwede ba? Maaari ba? Ako ang magtatanong, ikaw siya. Okay. Anyway, dali lang. Nag-press con kahapon. Nag-press con din siya kahapon. Sinagot ang mga katanungan. Sinagot ang mga katanungan. And then sinasabi nga niya na, sandali lang, 2 buwan halos. Kailan ba yung unang-unang impeachment complaint na inihain? Nung December Akbayan? 2? Alright. 2 buwan na inyong pinatulog yan. Tapos Banjing, yun ang term na ginamit niya. Okay, sige. So anyway, mamaya, himayin natin yan. But ang sinasabi niya, basically, sa laman ng press conference, number 1, he will not call for a special session because wala naman siyang poder. Practically, wala naman siyang power nun. Ang may power lamang ay ang presidente. Ayon sa ating pong konstitusyon, no? Yung to call for a special session. Okay. Sabi naman ni Pangulong Marcos kahapon, well, kung ako'y kakausapin ng mga senador para magpatawag ng special session, ay gagawin ko.
So maghihintay siya ng request. Alright? Pero hindi naman po pinagbabawalan sa ating saligang batas. Sabi nga ng ilang mga experts gaya ni Frank Drilon, ni Justice Carpio at maging ni Dean Mel na pwedeng magkusa ang presidente magpatawag ng special session para nyo ipag-usapan na yung impeachment complaint na yan. Okay. Pero sabi po ni Senator Cheese ay wala. Ngayong election break na ito, June 2 na ang balik namin, dun pa lang yan masisimulan yung proseso kung saan po opisyal na tatanggapin ng Senado sa pamamagitan po ng pagsasabi sa plenaryo on record na nakatanggap tayo ng articles of impeachment at ito na ang ating gagawin. Diba? Unang-una po, yung pong either i-adapt yung last nilang rules o magkakaroon ng pagbabago. Pero sabi niya, ngayon daw break, baka magkaroon na ho ng small committee, ng isang technical working group. Parang re-reviewin na daw nila. Para pag-usap. Reviewin na daw nila. Para pag-usapan po yung rules of impeachment. Yes. Kasi nga daw iba ho yung una sa mga panahon na rin ngayon at may mga sinasabi daw po mga hindi ho tama nung mga una. Okay. Sige. So, asa na ba tayo? So, ito ho, no, maaari ho silang magkaroon ng hearing on June 2 sa bagay nito. Tapos na yung halalan. Yes. Alright. And then, dahil po sa ang kanila pong adjournment, I think, ay June, June 11? Parang isang linggo lang ito halos eh. Yan hong remaining days na yan, practically po, ang ginagawa dyan ay approval ng local bills. Dami niyan. Yung mga pagpapangalan ng mga kalsada, pag-convert ng ilang pong mga paaralan, etc. etc. Yan yung ratsyada ng mga, kaya ang lobbying dyan ng mga kongresista matindi dahil sa hinahabol mo yung local bills mo na pending ng 3 taon. Okay, yan po yan basically, kaya maiksi na lang yan. Pero yun nga, no, ang tanong dito, kakayanin ba nila doon sa June 2 na yan hanggang sa kanila pong adjournment ng 19th Congress yung impeachment process, impeachment trial, I'm sorry. Hindi, obviously, no, hindi. So carry over sila sa 20th Congress. Next Congress na. Okay. So may mga sinasabi, hindi, kung talagang gusto nyo na magkaroon dyan ng pagdinig, mag-trial, kung gugustuhin nyo, ay pwede nyo gawin. Okay. Ito ang ating patikim dito. Kung inupuan yan ng Kamara de Representante at ginawa yung second mode ng impeachment complaint process sa lower house, yun ho ba ay hindi pinag-aralang mabuti? Hindi ho ba calibrated yung galaw at desisyon na iyon? As in, di ba, first complaint, second and third complaint. Alright. Tama. And then, wala hong referral. Di ba? Walang referral Natulog. sa tanggapan ng speaker. Correct. Kasi pinag-aaralan ni SecGen. Oo. At And naantay then, niya yung fourth complaint. Yun ang sinasabi. Wala mo nang ganun. So, sinasabi niya, I'm trying to, yung verification ng mga pumirma, Yes, mga endorsers, yes. etc. So, natulog na matagal. Medyo matagal. And then, nung kinukulit na siya, sabi niya, hindi, sandali, may lumapit sa akin Yan na. May fourth complaint eh. Correct. At yung fourth complaint, eventually, sinabi niya na baka ito yung second mode na mas mabilis. Fast track. Okay. Sige. So after ho ng isang linggo, nakakadalawang linggo na, may nangungumusta, wala pa rin po. Di ba? Wala pa rin yung fourth complaint eh. So kung isipin po natin, talaga ho bang ito po mga kapatid ay biglaan lamang na desisyon? As in, matatapos na tayo, mangarap tayo ng pirma, ihanda mo na yung articles of impeachment, etc. etc. Ano ho sa palagay ninyo? Yan ba ay biglaan lang o kasama talaga doon sa pagpaplano po kung paano po nila maipapasa itong articles of impeachment nang makakakuha ng ganoong karaming boto at maitatransmit sa Senate. Talaga bang sinadya na ito ay last minute, last day of session? Biglaan ba ito hindi sinasadya? Ano ba ang mga repercussion kasi? Kung ito po'y ipinasa ng 1 buwan
before the adjournment. Ano bang pwede mangyari nung panahong yon? O sadyang disimulado na dapat talaga hindi ito pagbotohan ngayong 19th Congress. Because as I told you before, my lady, Wow, I love it, huh? Okay. My baby, what Wow. have you told me? Look at that. Why? Look at the flex. Tuloy mo. Mawawala ka sa sarili mo pag nag-flex ako. Wow, look at that. Napunta ka na sa 19th or 20th Congress. Okay. Hasta Kasi alam mo, nagbabasa ako ng mga comments, alam mo, ha? pag sobrang ganda mo kasi, nawawala ako sa wisyo. Oo. Tingin ka pa sa akin para bumalik yung wisyo mo. Okay. Uy, pero may mga nagsasabi ng ganito. Oo, napag-uusapan kasi na sa susunod na kongreso na nga po ang magiging simula nitong Because trial. as I told you before, ito baka mawala Yes. Yung sentrum. Wala nang sentrum Kaya kasi. nga dapat bumalik Centrum Silver Advance Balik kayo, sentrum. Oh, Ayan na. sige. Oo. Ituloy Kasi, mo. As I told you, my lady, Okay. alright, na ang Kamara de Representante, hindi magpapanik ng impeachment complaint sa Senado, 'di ba? Nang hindi man lamang kahit papaano ay nakakaramdam ng pag-asa, nalulusot 'yan at pagbobotohan pabor, mga kapatid, ang resulta doon sa kanilang complaint. Kasi it's an exercise in futility, 'di ba? Nagsayang ka lang ng oras, kumbaga ginulo mo lang. Nang hindi ka naman makakakuha ng conviction. Maaring hanggang dyan lang muna tayo. 'Di ba? Maaring pwede natin pag-usapan ito na calibrated dapat dito. Okay, calibrated sa punto ng maingat tayo dito. Oo, at dapat kahit papaano ay meron kang chance na hindi masasayang itong articles of impeachment na ito. Because itong first time na impeachment ng Vice Presidente ng Pilipinas is a major political decision. Kasi ang implikasyon nito, hindi lang sa politika, may implikasyon din ito sa pangkalahatan kasama ng ating ekonomiya. Paano mo ako, hindi na ho kinakailangan maging isang ekonomista para sabihin yan. Dahil kapag nagsimula ang trial niyan, opo, iba na ho ang mga ibubunga niyan. Okay, so tsaka na muna pupuntahan yung kapag nangyayari na. But basically, yung ganyang kalaki na political decision, hindi po niya pinag-iisipan lamang ng isang gabi, o 2 gabi, o 3 gabi. Pinagpaplanuhan po ito ng matagalan.